sikat. Sikat ka sa agrikultura. May kita pa sa agrikultura. Marami tayong may babahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Sila pa nung unang sikat na kultura. Agrikultura, lahat dito'y umaasa. Buhay natin ay aangat. Kapag tayo dito'y tulad, ito'y ating ipalaganap. Agrisikat. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. I-tuning mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sa kayo ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig makisalo, magtibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CNSU 107.3 Radyo CNSU. Future pa sa agrikultura. Marami tayong may babahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Sikat ka sa agrikultura. May kita pa sa agrikultura. Marami tayong may babahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Sila pa nung unang sikat na kultura. Agrikultura, lahat dito'y umaasa. Buhay natin ay aangat. Kapag tayo dito'y tulad, ito'y ating ipalaganap. Agrisikat. Sikat ka sa agrikultura. May future pa sa agrikultura. Marami tayong may babahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Sisikat ka sa agrikultura. Kikita pa sa agrikultura. Marami tayong may babahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Marami ng proseso, buhay ay nagbago. Dahil agrikultura'y kanilang sineryoso hanggat bata pa. Isipin na ang hinaharap, ano ba ba ang hinaharap? Nandito na ang agrisikat. Sisikat ka sa agrikultura. May future pa sa agrikultura. Marami tayong ibabahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Yan, what's up? Magandang buhay at maulang hapon mga ka-agrisikat. Nandito na naman muli ang inyong mga fresh and very demure partners tuwing Miyerkules alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. My name is Mark Denver Bedico at ngayon, ayan, nakakasama ulit natin. Nagbabalik ang ating very demure partner. Walang iba kundi si Miss Ellen Joy Brillo. Ayan. Hi guys! Na-miss nyo ba ako? Ako ay nagbabalik dito sa ating programang Agrisikat. At sama-sama tayo ngayong hapon para sa isang oras na saya at kaalaman, kwentuhan na may laman dito lamang sa Agrisikat. Sa agrikultura, sikat ka! Wow! Ayan, partner. Na-miss ko yung Yes, partner, yes. ha? Actually, yun din yung pinaka-na-miss ko. Kasi parang dekada na ata bago ka nagbalik. Ayun, kasi matagal din natin, partner? Parang Since February. Yes, Ayan. ang tagal nating hindi nakasama si partner Ellen. And ngayon, ayan, kaya naman kami ngayon, beshi-beshi outfit kami. Yes. Para naman Blue ang color of the day blue namin ang color ngayon. of the day natin. So,
ang una kong katanungan sa iyo, partner, is kumusta naman? Ano yung feeling mo na nagbabalik ka na dito sa sa ating radio booth, sa ating radio program? Ayan, it feels nostalgic. Ayun. Hindi. Ayun nga, masaya and makakasama ulit natin ang ating mga ka-agri-sikat para sa isang oras na naman nating kwentuhan dito about sa agriculture, aquatic, and natural resources, syempre. Yes, ayan. At kung nakita nyo nga sa ating screen, ay ang pag-uusapan natin ngayon ay Agri-Recap. January to August episodes, recap, and big consortium events ahead. Dahil, tatalakayin natin mamaya yung mga naging episodes natin mula January hanggang August dahil napakabilis ng panahon, partner. Kaya nga. Bare months na, sumisilip na. Ay, hindi na sumisilip pala. Sumilip na. Sumilip na si Jose Marie Chan at natanggal na yung pagkakayelo ni Maria Carey. Oo, Ayan. na kaya sila? Nakapagtayo na po ba kayo ng inyong mga Christmas trees? Yes. Yun And yung Christmas natin tanong lights, sa kanila naikabit na ba natin yung mga yan? Naikabit nyo na ba? May mga nangangaroling na ba? Kasi 4 Ang months aga na lang, nila, di ba? no? Oo, Yung mga aga nila. batang nangangaroling, kumakatok-katok Di na. ba? Ano sila, mga business-minded. Ayan. Anyways, kaya pala hindi natin kasama ngayon dito sa booth ang ating si Partner Pam. Ay meron din po siyang special na event na pinuntahan ngayon sa Clark, Pampanga. Tama ba? Yes, partner. Ayun ay ang Binovation. Yes. Ayun ang Binovation ng DOSTP card. Ayan. Kaya naka-live din sila. Naka-live sila ngayon actually. Yung second day na nila. Ayan. And then yung kahapon, ayan. Makikita nyo rin pala sa DOSTP card FB page. At sa Clarde Consortium FB page. At sa Ray Central Luzon FB page. Ang live nilang mga kaganapan dito sa Binovation. Dito nga sa Binovation, partner. Ang pagkakaalam ko is pagsasama-sama ng mga leaders para i-present yung mga nila sa buong Region 3 ng mga innovations nila, yung mga makabago nilang technologies and newly developed products. Yes. Ayun. At anyways, partner, nabanggit nga natin na tayo din ngayon ay naka-live sa ating Clarde Consortium Facebook page at sa Radyo CLSO FB page. Kaya naman kung kayo ay magpapa-shoutout at kayo ay may mga katanungan ay live din po naming sasagutin ngayon. Yes. Ayan. At kung kayo naman po ay may internet difficulty, ayan, lalo ngayong maulan, ay no problem. Dahil recorded po ang lahat ng ating episodes, kaya't mababalikan na pa ninyo kung kayo ay mayroong mga na-miss na topics. And kung kami rin ay na-miss ninyo, and syempre napakikinggan din tayo sa DWFM 107.3. Ayan, mukhang tumigil na yata yung ulan sa labas, Kaya partner. nga, buti naman. Parang challenge lang tayo sa pagpunta natin dito sa booth. Challenge. At yan, bago po tayo magpatuloy, ay isa-shoutout muna natin ang ating mga kasamahan at boss dito sa loob ng universidad. Siyempre, unang-una ang ama ng ating pamantasan, Dr. Evaristo A. Abella, ang ating Vice President for Research and Extension, Dr. Edgar A. Orden. Hi, sir. Ang ating Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelina R. Velasco. Ang ating Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal. At ang ating Vice President for Business Affairs, Dr. Karenina B. Romualdo. At syempre sa ating mga directors, deans, department heads, faculty and staff, and syempre ang ating mga students, leaders, and syempre lahat-lahat ng ating mga students dito sa CLSU. Hi po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Sana'y manatili kayong nakatutok hanggang dulo dahil marami kayong mapupulot na mga saya at bagong mga kaalaman dito nga sa ating AgriSikat radio program. So, partner, ano yung comment mo ngayong pala? Ay, ito lang pala, dahil nabanggit mo kanina yung nostalgia. Kasi dati, naalala ko lang, nung nag-OJT ako dito, ang nakaupo dito, ikaw, and si Miss Erica. Yes, so, sobrang nakakakaba yung moment na yun, pero ngayon, right here, di ba? So, ayun. Ano sa tingin mo? Ano na ba ako? Medyo season na ba? Yan. Seasoned host ka na ba? Seasoned host na ba? Kayang-kaya ni partner mag-isa dito na mag-host eh. Yes. Ayan. Marami na din tayong mga naging guests simula last year and this Oo year. nga, ang dami na, no? Ang bilis kasi ng panahon. Nakalabing-anim. Tama ba? Ano yung sabi ko kanina? 6 na po.
Anim na po na daw. Nakalabing-anim na Labing-anim. tayong episodes. Wow, akala ko talaga nung una pagpasok ng 2024, isa yan sa mga challenge naming mga radio broadcaster yung paghahanap ng mga magiging guests. So, ayun, akala ko talaga hindi natin kakayanin umabot ng napakaraming episodes. Kaya, tapos ngayon, pag-uusapan na natin, babalikan natin yung ilang mga Kaya, ayan, pag-uusapan natin yun Siyempre, mamaya. hindi pa yun ang huli, partner. After nito, tuloy-tuloy pa rin tayong maghahanap ng mga Yes. guests para pakita ang kanilang mga produkto at teknolohiya sa ating mga ka-agrisikat. Ayan. So, kanina nga ay may mga shinout-out ka na. Ay, actually pala, si Dr. Orden and si Dr. Abelia ay nasa Clark, Pampanga rin. Ayun. Sa So, event ayun. nila ngayon. Meron din sila mga pinupunang mga malalaking tungkulin doon sa Binovation. So, ako muna, partner. Nais ko ring batiin pala yung mga kasamahan namin sa Clardic dyan. Ayan, sa Clardic office. Si Mamo Rachel at si Mamo Glenda na sana Ayan. naman ay nanonood. Ay, Shout sana out pala, po. baka mabatukan ako. Ayan, sa kabila naman si Ma'am Jessa, ayan, at si Ma'am Shai and si Boss Dominic. Dominic. And sa kabila naman, Ayan. yung mga Magkakadugtong boys. po kasi ang Yes. aming offices, kaya kabila-kabila Oo, ang sila tawag Sir namin. Neo, sila Sir Benny, sino pa ba? Sir Rolly, Sir Brando, Sir Brando, at si Sir JP. Ayan, Sir at sa buong Randy. striking force ni Boss Del na nagpapa-shoutout din. Shout out po sa Ayan, inyong shout lahat. out po sa inyong lahat. Ayan. Ikaw naman, partner, meron ka bang nais i-shout Ayan, out? na-miss kong mag-shoutout, partner. Pero konti lang yung isa-shoutout ko. Shoutout po sa mga friends ko na kasama ko last week dyan sa Taguig, and sa family ko, kila mami and daddy, kila nanay, at sa mga kapatid ko and mga pinsan and tito-tita. Ayan, family. Buong family. Hi Buong po sa family. inyong lahat. Ayan, hello po sa inyong lahat at muli sana po ay tumuto kayo hanggang dulo ng ating episode ngayong araw. Ayan, dito nga sa ating programa ay marami na tayong naipakilala o na-feature ng mga agri-aqua technologies and newly developed products na talaga namang kinapulutan ang aral ng ating mga tagapakinig. At hindi nga lang dyan natatapos, partner, dahil ngayon, in-upgrade na natin ang ating agrisikat. Mayroon na tayong bagong segments tulad ng Tech Kaalaman at Tech Kita. Ayan. Ayan. Sa ating ng previous episode, partner, ay nakasama namin ni Miss Pamela, si Engineer Arlene C. Joaquin, from Philmec, at dito nga ay napag-usapan namin ang patungkol sa Grain Probe Moisture Meter. Ayan. So, ang natatandaan ko doon is yung Grain Probe Moisture Meter, hindi na siya tulad nung dati na kukuha ka pa ng mga butil ng palay, tapos ilalagay mo yung niyang ganon, yung average, kung pwede pa ba siyang for stock or for yung Hindi Grain na Probe Moisture iisa-isahin, Meter, ganon. yes, hindi na siya iisa-isahin. Ay na siya, nakadugtong na mismo doon yung niya, yung pangsukat niya, yun nung moisture, yung moisture meter, nakadugtong na siya mismo doon, kaya mas accurate na makikita yung result. Ayan, Ayan. ang ganda pala ng technology na yan, no, partner? Ayan, and actually pwede rin yung mabalikan yung mga Opo. yung mga napag-usapan namin doon kung nais nyo man balikan. And thank you rin po pala sa mga nag-reach out nating farmers na naging interested dito sa ating Grain Probe Moisture Meter. Ayun, yun yung kagandahan nitong program natin, partner, no, na Yes. ipapakita natin kung paano yung mga gamitin or ano yung mga teknolohiya na kapaki-pakinabang talaga sa ating mga farmers. Ayan, para maging informed sila. At Yes. syempre, ngayong hapon, tulad ng sabi ni partner kanina, pag-uusapan naman natin ang ating mga episodes dito sa Agrisikat. 17 episodes or 16 episodes mula Enero Yes. hanggang Agosto. At mamaya ay meron ding tayong pag-uusapan na mga kaganapang paparating ng ating consortium or ng Clardeck bago matapos ang taong 2024. Yes, ano kaya 'yon? Kasi 4 na buwan na lang kung tutuusin, hindi na siya matagal Napakabilis na lang ng buwan na 'yun So ayan, tatalakayin natin 'yan mamaya. Kaya abangan ninyo. Eto, pahapyawan muna natin para sa mga bago rin nating manonood. Ang Agrisikat sa Agrikultura Sikat Ka ay isang programang pangradyo,
na layuning ibahagi ang iba't ibang teknolohiya sa agrikultura at pangisdaan mula sa mga miyembrong institusyon ng CLARDEC. Sa bawat episode ay nakikipagtalakayan tayo sa mga tech generators, project leaders, directors patungkol sa mga makabagong teknolohiya o produkto na mula sa kanilang mga pananaliksik patungo sa komunidad. Ngayong araw, sama-sama nating balikan ang 16 na episodes ng ating pagsasama dito sa AgriSikat, kasama ang mga talakayan na kinapulutan natin ng saya at bagong mga kaalaman. Ayan. Ayan, partner. So, syempre, partner, katulad nung mga dati nating, biglang hinatsit, ano? Katulad nung, syempre, pag may mga guest tayo, sinisimulan muna natin sa warm-up questions. So, ayan. Bibiglain sana kita. Kasi wala dito sa script yung itatanong ko. So, ang unang katanungan ko sa iyo, partner, So, ako is... yung itinuturing mong guest Yes, ngayon, partner. ikaw yung special guest ngayon. Ayan. So, ang una kong katanungan is, bilang host ng radio program natin na AgriSikat, ano yung feeling na nakakapagbahagi ka sa ating mga manonood, especially sa ating mga farmers and fisher folks na mga bagong kaalaman patungkol nga dito sa ating mga pinag-uusapan kada linggo? Ayan. Syempre, masarap sa feeling na nakakapag-share tayo ng knowledge sa ating mga farmers. Hindi lang sa mga farmers, sa lahat ng nakakapakinig sa atin. Tulad nga ng sinasabi sa akin nila mami or daddy pag nakinig sila, tas ako na ini-interview nila, anong sabi ng guest nyo kanina? Sabi gano'n, maganda pala yun, no? Pwede nating magamit sa bukid, gano'n. Parang Yun. naging interested sila Yes. sa mga technologies na na mula sa mga researches ng ating mga tech generators. Maganda sa feeling and masaya na yung mga napag-aaralan ng ating mga researchers ay naipapamahagi talaga or napapakinabangan ng ating mga farmers. Ayan. So, syempre, partner, tatanungin din kita. Bilang host din, partner, ano naman yung feeling mo na, nakakapag-guest tayo ng mga tech generators and researchers? Ayan. So, parang nalula ako dun sa sagutan mo, parang pang Miss Universe eh. Parang hindi naman kita binigla. Ayan, so ako naman, unang-una nung napasok pa lang ako sa CLARDEC, hindi ko alam na meron pala tayong tinatawag na AgriSikat radio program. And nung nalaman ko na yon, ang akala ko lang, yung simpleng chikahan lang siya ng pag-radio. And then nung nakarating ako dito sa booth, tapos nalaman ko na ang ginagawa pala dito sa radio program ay nag-i-invite ng mga guests and not just our ordinary guests, kundi mga tech generators, mga directors ng iba't ibang agency ng CLARDEC ng buong Region 3. Naghalo yung kaba ko at saka yung excitement kasi magiging part ako ng program para mag-spread ng awareness patungkol sa agriculture and aquaculture kasi lalo na dati, kasi ngayon medyo nakikilala na eh. Dati, di ba kapag sinabing agriculture, ang iniisip lang ng iba nating mga kasamahan is, putik-putik, tanim-tanim, palay-palay, may kikitain ba dyan? Ganun, parang hindi naman in demand ang agriculture sa Pilipinas, in demand naman sa ibang bansa. So, naisip ko na na magandang field itong radio program natin para mai-share sa kanila na hindi lang hanggang doon yung agriculture dito or aquaculture dito sa ating bansa. 'Di ba? Parang nakakagulat nga, meron palang lapanada, meron palang agrivoltaics. Ayun yung mga natalakay Marami natin, palang diba? iba't ibang klase Marami na pala, no? technologies ang Yes. magagamit natin. Akala dati puro mano-mano lang ang agriculture, hanggang doon na lang sila, hanggang tanim, hanggang pagtatanim, tas pag-aani ng mano-mano. Ngayon, maraming mga technologies at maraming mga innovations na ang nagagawa ng ating mga researchers or nare-research nila para mapabuti or mapaganda pa yung ating mga Yes. Ayan, kaya nga naman yung sa matagal na actually parang naka-1 taon na ako pananatili dito sa radio program na to. Parang may naisip ako na 3 word na nalayunin. May pabaon, nalayunin ng ating programa. Promotion,
growth and innovation. Yan. So kasi una, yung promotion, 'di ba? Yun yung isa sa mga layunin natin, yung ma-promote yung mga technologies, agri-aqua technologies ng ating mga CMIs, ano, at saka yung maibahagi sa iba na hindi lang natutulog sa laboratories yung mga technologies na yon, na mapapakinabangan din ng community. Tapos growth kasi and awareness kasi ayun, masasabi mo nga na may ganito palang product, na may ganito palang technology, so madadagdagan yung kalaman mo. And lastly, innovation. Yun nga yung tulad nga ng sinabi mo rin kanina, na hindi lang hanggang putik-putik o simpleng tanim-tanim lang ang agriculture dito sa ating bansa. Ayan. Wow. At dyan natatapos ang ating program. Tinapos agad. Parang dun pa lang natapos na. Ayan. Pero ang kagandahan ng AgriSikat ay ang mga guests natin ay mula sa buong Region 3. Yes. Mula Mga sa bigatin, state ano? universities and colleges na related sa agriculture, and sa ating mga LGUs na siya rin ating mga CMIs. Ayun, na partner. Mga At sa ating pangmalakasan mga nating institutions CMIs. tulad ng PhilMec, PhilRice, at mga DA-BFAR, DA, Region 3, ayan, Yes. marami tayong mga consortium member institutions na nakakapag-contribute ng knowledge na maipapamahagi natin dito sa programang ito. Ayan. mga partner. I'm sure curious na yung ating curious na yung ating mga manonood. Ano ba yung mga episodes na yan? Kasi I'm sure yung iba medyo nakalimutan na rin. Kaya naman ngayon may inihanda po kami na short video dito ng ating ag-recap ng ating 16 episodes mula January to Opo. August. Ayan, sabay-sabay po nating panoorin.
Ayan, wow naman. Ayun, parang nag-flashback lahat. Nag-flashback lahat. Kaya nga, napansin ko, partner, may nakalimutan tayong batiin. Yes. Yung ating mga dating naging host ng Dito sa ating radio Agrisikat. program. Siyempre, Yes. yung ating mga interns ng ayan. DevCom, sila Jaya, Diana, Lay, and Sophie. Ayan, Ayan. hi sa inyo. Ayan, hello sa inyo. Ayan, Ayan. baka nanonood sila ngayon. Saka para malaki yung naging part din nila dito sa may radio program. And yun pala yung isa rin sa mga sinabi nila na kaba and excitement yung na-feel nila. Sabi nila, isang magandang experience daw itong Agrisikat para sa kanila. Ayun. So, doon mula sa video na pinanood natin, partner, ikaw muna yung tatanungin ka. Ano ba sa lahat ng episodes natin, partner, ang pinakatumatak sa'yo? Siyempre, partner, yung pinakatumatak, yung pinakauna, yung pinaka-nakakakaba. Nahuhulaan mo na ba, partner, kung ano yun? Nahuhulaan ko na kung sino yan. Yung pinaka-nakakakaba ay yung episode natin with our consortium director, Sir Orden. Ayan, Ayan. Director Edgar A. Orden. Ayan, iba, kahit hanggang ngayon, nararamdaman ko yung kaba eh. Pag binabalikan ko yung mga, yung ano natin, yung episode na yon, di ba? Parang nakaganyan ka lang nun, no? Naka-straight body ka lang nun. Pinanood ko nga yung video, partner. Di ba? Ayan. Ang tapang natin, di ba? Dr. Edgar A. Orden. Ayan, Grabe. syempre, maliban sa kaba, syempre marami tayong natutunan kay Yes. Sir. Ang binanggit niya doon yung kanyang mga karanasan bilang isang researcher at syempre, yung mga plano niya bilang isang consortium director. And ayun nga, natupad naman siya ngayong taon dahil ang goal natin ay mas mapatibay pa ang koordinasyon ng mga CMIs or ang consortium member institutions natin, tulad ng mga nabanggit ko kanina. Yes. And to have one direction. Ayan, parang Wow. banda yun. Tama nga si Oo, Sir, pero yes. sabi niya kasi to have one direction, dapat daw may iisang kanta lang ang mga institutions ng Region 3. CMIs natin, yes. Ayan. Parang isang banda lang dapat tayo para magkaroon tayo ng pagkakaisa sa isang magandang layunin natin na palakasin pa ang research and extension at maipalaganap pa ang mga technologies na naiimbento or na mula sa ating mga researchers. Ayan, partner. Wow. Yan. Ayan nga sa comment natin dito ay from kay Ma'am Zoril. Ayan, kay Ma'am Zo. Ayan, syempre, siya naman daw ang favorite niya yung episode natin from BPSU. Ayan, ang natatandaan ko walang iba kundi ang ating napakagwapo at napakasipag. Ayan, si Engineer Lakayanga. Si Sir Lakayanga. Shout out po, Sir. Ayan, shout out po, Sir. Baka nanonood si Sir. Ayan, tama si Ma'am Zo. Iba kasi kausap din si Sir nun eh. Yung Next naging guest namin siya. episode naman natin. Yun yung vertical fed biomass cook stove. Ayun, very eco-friendly ang ating technology doon kay Sir. Ayan, shout out po kay Ma'am Zo. And sa lahat po ng taga Bataan, Peninsula State University and kay Sir Lakayanga po. Yes. And may pahabol pa ako, partner. Sabi pala noon ni Dr. Orden ay, just continue working hard and be ready to be mentored. Yun yung payo niya sa mga researchers or mga magiging researchers pa. Kailangan daw matuto tayong Yes. maghanap tayo ng magaling na mentor na kung saan tayo matututo kasi hindi naman tayo agad magaling sa umpisa. Ayan. Ayun. Ako naman, ang natandaan ko kay Sir, tama. Yung sinabi mo, partner. Ako naman, yung natandaan ko kay Sir is always do a research with a purpose. Ayan. Kumbaga sabi ni Sir, wag kang gagawa ng research na wala namang kabuluhan. Yung bagay gusto mo lang kumita, dapat lagi kang may purpose and that purpose is to help our community grow, improve, and develop. Yes. Ayan. Tama So ako yan, naman, partner. ang pinakatumatak sa akin, partner, is syempre, walang iba kundi ang rabbit canned meatloaf ng Basi. Grabe, Yan. partner. Kinilabutan ako nung ano natin yun, nung inere dito. Kasi, from La Panada, doon, nagulat ako doon eh. Yung empanada with rabbit meat. Ayun, nagulat Yes. ako. And then, next is, meron pa pala. Ginawa siyang meatloaf. Ayun. So, ayun. Pero, ang mas nakakagulat doon is, hindi pala siya yung pang-pet na rabbit na inaakala nyo na yung nabibili nating pet. Yes. Tapos yun yung kakatayin. Hindi siyang ganun pala. Meron pala talagang breed, specific breed ang Basi na ginagamit na
pinaparami para dito sa kanilang ginagamit na na meat Yes po. sa lapanada and sa kanilang beet loaf. Ayun. Yan ang goal ng Basi. Ipakilala ang rabbit meat as a nutritious food partner Yes. na pwedeng pamalit sa ating mga nakasanayan ng karne. Saka innovative, di ba? And ano sila, ano yung sabi ni Ma'am doon? They always think outside the box. Yes. Yun yung sabi ni Ma'am Mariel doon. Ayan. Kasi lagi tayo nakakulong sa mindset na ang rabbit pang pet lang, sabi Yes. niya doon. Yung unang panahon pala talaga, ang rabbit is for ano talaga siya, for meat consumption talaga Yes. ang rabbit bago natin nakasanayan na gawing pet. Ayun. Ayun nga, partner. At ayun, sabi ni Ma'am Suril, ang vertical fed biomass cook stove is recognized then by the United Nations. Ayan. Yes. Hindi lang siya pang Philippines local. lang, pang local, but international din. Ayan. Umabot siya, natatandaan ko nga nung nakausap namin si Sir. Nakilala na rin ito ng ating mga dayuhan. Yes. Ayan. May partnership na sila sa iba't ibang countries na magagamit talaga nila yung vertical fed biomass cook stove. Ayan. Ayan. So, for our next question is, ano naman ang aral o kaalaman ang tumatak sa iyo, partner, mula sa ating mga episodes? Yung kanina yung favorite mong episode Yung ngayon, yung aral na tumatak? Bukod kay Sir Orden. Ang aral na tumatak naman, tungkol sa paggawa ng research. Ang research ay hindi madaling, ang pagre-research ay hindi talaga madaling gawin. Tulad ng, di ba, kapag mga students pa lang tayo, may mga thesis, Yes. may mga na kailangan pinagpupuyatan talaga, no, partner? Yes. Tapos, kailangan ng oras, panahon, at pagod. Ayan. Kailangan Hindi mo siya basta-basta, di ba? paglaanan ng lakas mo. Kaya kapag maganda yung kinalabasan ng research, maganda yung feedback na matatanggap mo at makakatulong ka pa at nakatulong ka pa sa komunidad, ay malaking achievement yon bilang isang researcher. At yun nga yung natutunan natin sa bawat mga guests natin na yes. Pati nakakagawa sila ng mga technologies mula sa kanilang mga researches, kaya nagiging masaya sila at fulfilled sila, partner. Ayun. So ako naman, tulad rin nung sa'yo, as a whole na yung aral na nakuha ko, na na yung research, hindi lang siya pang pang sulat-sulat, na hindi lang siya pang sulat-sulat, hindi lang siya yung papel, hindi lang siya yung hanggang papel lang. Kasi may purpose kung bakit tayo gumagawa ng research, especially yung ating mga tech generators. And of course, aral na rin yung to promote na rin na yung Pilipinas unti-unti na rin nakakasabay. Yes. Medyo hindi na natin gagamitin yung term na napag-iiwanan. Yes. 'Di ba? Kasi kahit papaano nakakasabay na rin yung Pilipinas sa mga makabagong teknolohiya na pang agrikultura, pati mga makabagong produkto na meron nga tayo dito, hindi ko lang ma-recall yung meron tayong episode na na talaga natuwa yung mga dayuhan. And 'di ba dati tayo yung nagsasabi na buti pa yung ibang bansa may ganyan, sa Philippines wala. Ito pala yung yung dragon fruit Peel or dragon fruit peel utilization. Yes. Yung kay Ma'am Dana Vera Cruz, and na si Ma'am Dana Vera Cruz din yung sa may tilapia ice cream. Yes. Na yung mismong dayuhan naman ang nagsabi na buti pa yung Philippines may ganyan, kami naman wala pang ganyan. Yes. So ayun. Oo. So yun yung natatandaan ko. Ayan. So eto naman sa ating pangatlo, I'm sure eto rin. Tinatanong ng lahat, sino yung sa ating mga guest ang tumatak sa iyo, partner? Bukod dun sa mga nauna nating nabanggit kanina. Partner, mga ilang episodes lang ako this year. This Kaya, year, yes. syempre, ang next na tumatak sa akin, syempre, yung kasama ko, kay Sir Yes, Neil. kay Sir Neil. Ayan. Nakasama din natin ang director ng Small Ruminant Center dito sa CLSU, si Mr. Neil A. Del Rosario. At ang topic naman ni Sir ay about sa goat racing and dairy development. Ayan. Makikita natin yung mga kambing nila ngayon sa SRC. Ayun. Kapag nakabisita po kayo dito sa CLSU, ay maaari nyo pong mabisita ang kanilang center.
Ayan. Ano, naalala ko nun, sabi ni Sir, sige na nga, payag na nga ako, nangungulit si Denver. Ayun, kasi Ayan. ilang beses kong kinukulit si Sir, gusto ko talagang makausap si Sir kasi yung parang yung sa program natin, hindi lang puro saya. Meron kang, kwela si Sir kausap, pero meron kang Mapupulot matututunan na sa kanya kaalaman. na Yes. kaalaman. So, ayun yung tama. And then next naman, yung akin naman is isa sa mga naging paborito ko is si Mr. Renyel B. Andalion. Ayan, from PSAU, yung sa Mighty Big. Kasi siya doon ang tatandaan ko doon is sabi niya dapat always kang positive. Wag mong iisipin na napag-iiwanan na ba ako? Ganon. Yes. Hanggang dito na lang ba yung kaya ng research ko? Hindi ba siya mailalaban ng pangmalakasan talaga? Hindi siya hindi ba siya maisasabay sa mga pangmalakasang researcher? Kasi always think positive, and sabi niya ganon, small steps is still a step. Yes. Sabi niya ganon. Hindi kesa yung hinto ka lang sa isang corner. Kasi tulad nito yung Mighty Big dati, hindi niya ine-expect. Kasi niya to research niya mismo. Research niya As mismo a to. student ba yan, partner? As a student. Tapos hindi niya inakala na aabot siya hanggang tech pitching. Wow. Ayun. So, Yan, congratulations yes, po, sir. congratulations po, sir, sa journey po ninyo. Ayan. So, Ayan, ayun yung sabi nga natatandaan ko. Sabi nga, partner, wag mag-alala, buhay ID karera. Ayun. Ayun. Uy, Bini. Kaya There is no shortcut in success. Oo. Sabi nga, kung nagsisimula ka pa lang ngayon, tapos yung iba nasa taas na, huwag ka mag-alala, kayang-kaya mo din yun. Iba-iba lang ng timeline tayong mga tao. Iba-iba lang yung timeline kung kailan ka magsasucceed. Kung ngayon, time nila, kailangan Baka mo lang bukas, maghintay. diba? Baka bukas, ikaw naman yung guest namin dito. Ayan. Baka ngayon, student ka pa lang, tapos Yes, tama. next year, magiging guest ka na pala sa Agrisikat gamit yung thesis mo ngayong taon. Ayun. Especially ngayon, napatapos na rin yung speaking of students, na ngayong patapos na rin yung taon. Yes. 'Di ba? Ayan. So, konti na lang makakaraos. So, ayun yun yung mga tumatak na aral sa atin mula sa ating mga tech generators. So, ito naman, simulan na natin dito sa ating review ng ating mga episodes. So, nabanggit na natin Recap. kanina yung sa episode 1, pilot episode. Yun yung pinakilala pa lang natin muli. Yes. Ang Agrisikat. Sa pagsisimula Bagong ng bihis taon, ng ang bagong Agrisikat. bihis ng Agrisikat. Sa episode 2, dito yun na yung nabanggit mo kanina. Si Sir Orden. Ayan, yung unveiling the strategic plans of Clardex new director. Si Dr. Edgar A. Orden, na siya ring ating Vice President for Research and And Extension. So, sumunod is yung sa vertical fed biomass cook stove na napag-usapan na rin natin kanina. Ayan, na favorite ni Ma'am Zoril. Ayan, shout out po. So, next is itong ating monitoring and management of major pests and diseases of corn and onion through robotics and drone technology. At dito nakasama natin si Dr. Jella Patria L. Abella from CLSU ISEM. So, ano ba yung natatandaan mo dyan, partner? At yun nga, partner, syempre nag-review ako kahit hindi ako kasali noong episode na to, partner. At nabanggit ni Ma'am doon na ang gamit nila ay Normalized Difference Vegetation Index, kung saan nakikita yung mga kapag kinuhanan nila ng picture, Ng di ba? pictures, Drone yung crops. technology yon. Ayan, kapag nakuhanan nila yung picture ng mga dahon, ay parang ma-determine nila kung ano ba yung mga pests and diseases na nandun sa sa onions and corn. At maaari din daw yun magamit, partner, kapag na-improve pa nila yung technology, mas magagamit pa natin sa iba nating mga crops. Wow, ayan na. So, ang ganda kasi hindi lang panay smartphone yung nai-improve ngayon, Meron na rin pang technology in simple capture, malalaman mo na agad yung diseases na meron dun sa field. Kaya mas maaagapan pa at magagawa ng gamot. Ayan, partner. very demure and very efficient. Ginagamitan na rin ng robotics. Wow, so susunod natin is yung mango-based flour products. Ito naman, dito ako natakam, partner. Kasi yung balat ng mangga na akala natin patapon na,
Pwede meron pa pala siyang Yes, pwedeng partner. paggamitan. At yon, dito nga, napag-usapan namin na ginagawa ito ng President Ramon Ramon Magsaysay State University na harina. Mm-mm. Ano? At ang guest natin dyan, partner, ay si Dr. Janice M. Baisa. Baisa. Yan. Ayan, ginagawang harina yung balat ng mangga. 'Di ba? Naakala natin patapon na, meron pa palang paggagamitan. Tapos ano nga ulit yung mga products na na nagawa nila out of that flour? Meron silang mga cookies, puto seco, bars, and cashew candy. Ayan. Wow, nakakatakam. Lalo sa mga mango lover, di ba? Yes. Parang ang tingin natin ng partner, nasasayang lang yung balat ng Yung mangga. balat ng mangga. Ngayon, na-utilize na nila at through the research, magagawa pala siyang flour. Ayan. Ayun. So, yan yung mga nabanggit ni partner Ellen kanina ng mga products. Yes. Pwede rin nating ma-feature yan. Kasi for sure, yung mga iba nating manonood, curious din doon Iisa-isahin natin yan, Oo, no, partner? iisa-isahin natin yan, partner. So, next is itong ating agrivoltaics, kung saan Yes. nakasama natin si Dr. Marvin M. Sinense from PhilScat. Wow. Yes. Ito palang agrivoltaics, partner, is parang makabagong solar panel siya, mataas siya, tapos sa baba, pwede mo pang pagtaniman. Hindi nasasayang yung Ayun, space, yung space. na pang solar panels lang. Kung dati natatakpan lang yung mga lupa, Yung lupa. ng buong solar panels, ngayon, pwede na siyang taniman na partner. Yes, pwede na siyang Ayan. pagtaniman ng mga Very lettuce, efficient. na very demure and very efficient, ng mga crops sa baba, yung mga lettuce, cabbage. So, dalawa Yes. yung nasasagot niyang solusyon. 'Di ba? Yung sa electricity, and ano yung sabi ko kanina? Sabi ni Zero partner, hunger. zero hunger Sabi ang ko SDGs kanina, di ba? natin. So, ayun, dalawa yung nasasagot niya. Sa electricity and yung sa baba naman yung makakapagtanim tayo ng mga crops. Kasi nga, di ba, minsan, nasasayang na talaga yung space. Tinataniman na ng mga solar panels, ganyan. Parang sinasabi, sayang naman yung field na yon kung puro solar panels lang. So, ayun, nakaisip sila, sir, ng ganitong makabagong inobasyon. Yes. Ayan. And next naman, partner, ang nabanggit mo din kanina. Yes, ang itong ating composition composition of rabbit canned meatloaf o Mula sa sa tinatawag nilang beetloaf. meatloaf. Mula sa Ayan. Bulacan Agricultural State College. Ayun naman po ay Yes. ayun ay galing sa Basi. Guest So, natin ay si Miss Mariel D. Gamboa. Gamboa. Ayan, partner. So next Nabanggit mo na yun kanina. is the Aglibut Sweet Sweet Tamarind Tamarind Ice Cream. Ito, isa rin sa mga nagpatakam sa Ayan, ating mga sarap. manonood. Dito nga, partner, ay nakasama natin si Mr. Carlo G. Cunanan, Miss Warlina M. Guzman, Mr. Rafael P. Pantoja, at sila po ay nanggaling mula sa Pampanga State Agricultural Agricultural University. So, dito, dati pa lang alam na natin, di ba, na sa PSAO kilala ang Aglibut Sweet Tamarind. Yes. Meron nga, ang mga natikman natin doon, partner, ay yung juice, tamarind wine. Ay, may pa-wine? Yes. Hindi ko pa natitikman yung Sarap wine, yung, natikman mo na yun, partner, yung tamarind Ay, wine. yes pala, yes. Tapos vinegar, meron din Vinegar, sila, di ba? Ayan. So, ayun. Ngayon naman, ice cream. Ngayon, ice As a cream. dessert naman. Di ba? ang- Kinuha na ano nila, ginawa yun yung sabi ko kay ma'am nun kinuha lahat nila. Parang kulang na lang Aglibut Sweet Tamarind Soap, Aglibut Sweet Tamarind Shampoo. Ayan. Di ba? Pwede Kulang na lang Pwede din maging product yon kung maglalaan pa sila ng oras para sa mga panibagong researches, no, partner? Ayun. Tulad nga nung nabanggit natin kanina, very innovative na yung ating mga researchers ngayon. Kasi tulad kanina, sabi natin, akala natin yung balat ng mangga, pwede nang itapon. Pwede pa palang gawing harina. Ito naman, dati ang akala nating sampalok, pang ano lang, pang sigang lang, di ba? Yes, saka maasim ang akala Maasim, natin. yun ang akala Ito natin, ay sweet tamarind. Yes, doon sa PSAU ay mas matamis ang kanilang tamarind. Ayan, ang next naman ay eggplant lufa longganisa Yes. from President Ramon Magsaysay State University. At dito nakasama natin si Mr. Walter G. Lara at si Miss
Ruth Grace V. Manzano. Ayan. A vegetable na longganisa. Tama ba, partner? Oo, kasi 'di ba Very healthy. very healthy at saka ano siya, very tricky kasi 'di ba yung mga bata, anong sabi, yun natatandaan ko dun sa ating episode. Yung mga bata, yung mga Gen Zs ngayon, hindi bibihira na lang sa kanila yung may gusto ng gulay. Yes. Yung Diba? mga, kahit hindi Gen Z partner, basta yung Oo. younger generation natin. Parang Parang bibihira lang sa medyo kanila. tayo rin yun, Oo. partner. Parang very tayo. Parang very tayo yun. Pag nakarinig ng gulay, gulay ulam, Gulay na parang naman, ayoko yun. Diba? Parang Ganun tayo. So, eto yung makabago nilang ginawa na yung eggplant, ginawa nilang longganisa. Wow. Ayan, ang eggplant lufa longganisa. So, next is ito, nakasama natin si Mr. Neil A. Del Rosario mula sa SRC. Napag-usapan din natin kanina ang goat racing and dairy development at CLSU Small Ruminant Ruminant Center. Center. And next naman ang ating multi-purpose seeder from Phil Rice. Kasama natin dyan si Engineer Elmer G. Bautista. Ayan. So, ang natatandaan ko dito, partner, yung ating multi-purpose seeder is ikinakabit siya doon sa, or naggaganon ba kayo? Di ba meron din kayong farm? Yes. Lumaki po ako sa farm. Okay po ako sa farm. Di ba lumaki ka sa farm? Yes po. Si Alice Guo pala yung kasama. So, ikinakabit siya doon sa may parang tractor ata yun. Tapos, kasi para pantay-pantay na yung natatawa. natatawa si So, partner. para pantay-pantay yung pagkakalagay ng mga butil natin, di ba? Yes, Para partner. pantay-pantay yung laki. So, hindi kaya siya multi-purpose seeder kasi hindi lang siya pang rice lang din. Pwede rin siya pang corn and pang soybean. Ayun. Ayun. Madami palang gamit ang ating seeder. Ayan. At marami pa tayong aabangan. Gaya nga ni Sir, na sinabi po ni Sir Bautista na marami pa tayong aabangan mula sa Phil Rice. Ayan. Kaya abangan po natin yan. Next naman ang Proprebus from CLSU Veterinary and Medicine. Yan. Ayan. So from Ang CLSU guest naman natin ay si VetMed. Dr. Ronaldie B. Rafael. Itong Proprebus naman natin, partner, ay siya Sa tilapia ba yan, yes, sa partner? tilapia. Para siyang additional na vitamins dun sa feeds ng ating mga tilapia para sigurado yung laki nila at ang kita ng ating mga fisher folks. Ayan. So, natatandaan ko nun, gustong-gusto to ni Partner Pam kasi kwento niya sa episode na to na nag-alaga sila. Ng mga tilapia. Yes. Papa. And kinabukasan, patay agad. So, ayan. So, naghahanap sila ngayon ng innovations Yun. or panibagong mga gamit para mapalaki yung tilapia nila. Ayun. Tsaka iwas din sa sakit. Itong ating Proprebus sa ating mga tilapia. Yes. So, third to the last ay ang ating Crioller. Ayan. Yes. At dito naman ay nakasama natin si Dr. Jeffrey A. Lavarias from CLSU College of Engineering. Ayan. Natatandaan ko dito, partner, naman si Sir Neto nung nakausap namin, nasa ibang bansa. Talaga nagbigay pa siya ng time. Oras para makausap tayo tungkol dito sa Crioller. Yes. Ano naman ang Crioller? So, yung Crioller, mayroon siya iba-ibang Crayola pala yun. So, yung Crioller, machine siya na doon nilalagay yung mga kakao natin. Kasi 'di ba yung kakao mahirap siyang Buksan balatan kung or mano-mano, 'di ba? So, itong sa cacao sheller, ang kagandahan dito, partner, paglagay mo, ang medyo naging tricky kila sir dito is pag nilagay siya, kailangan hihiwalay yung shell, tsaka hihiwalay yung paglaglag nung mismong buto. Oo, yung mismong buto. So, yun yung medyo naging tricky part kila sir. Ayun. At next naman partner ay ang Mighty Big. Tibig Leaf Extract Meat Tenderizer. Na ang guest naman natin ay nabanggit mo kanina si Mr. Rainiel B. Andalion from Pampanga State Agricultural University. Ayan. So, dito Yung sa Mighty Big, pampalambot ng meat to. pampalambot ng karne. Ayan. And then, lastly, ang ating Grain Probe Moisture Meter kung saan nakasama natin si Engineer Arlene C. Joaquin Ayan. from Philmec. Ayan. At yung nabanggit na rin natin ito kanina, partner, yung Grain Probe Moisture Meter natin. And sa mga gusto pong mabalikan yung lahat ng nabanggit naming episodes, ay feel free po
na visit our Clarde Consortium FB page at dyan ay mababalikan at mapapanood ninyo muli ang lahat ng episodes na ating natalakay. And Ayan. make sure to follow din po. Like and follow para updated kayo sa mga upcoming events ng Clardeck. Ayan. Ayan, So speaking of partner. events, ayan, ay ang mga paparating na Clardic events natin, partner, Ay ay bukas agad, partner. September 12 ay merong IPO Caravan or Intellectual Property Office Caravan. Nagaganapin bukas ng AM lang, 8 to 12 AM. And next ay meron ding one day na IPO Caravan sa September 30. 30. Ayan, na-move siya. Ito ay sponsored by the Intellectual Property Office led by Dr. Emily. Ayan. Ayan. So, next natin, partner, ay And next naman natin ay yung Binovation, yung matatapos na today, yung event na kasama ang ating mga from Race CL Race program. CL. Ayan. And next, ang October 9 to 11, ang Ride Fest, ang inaabangan nating Ayan, Ride inaabangan Fest. natin lahat. Sana po bumisita kayo sa Clardeck booth. Ayan, magtatayo Opo. rin po kami dyan ng Clardeck Ayan. booth. See you all po Marami dyan. po kaming pakulo dyan. Ang Ride Fest ay ang Research, Innovation, and Development Festival na taunang ginaganap dito sa CLSU, kasabay na rin ng ating agency in-house review. At yan, next, November 7 to 8, ang activity natin sa Aurora. Aurora. Ayan, ang 9th Provincial Organic Agriculture Congress nagaganapin sa November 7 and 8 sa Dingalan Convention Center, Province of Aurora. Ayan, see you all po dyan, mga Ang ka-agri. partner po natin ay ang Provincial Veterinary Office ng Aurora. And then, sa November 20 to 22, ang GAD Congress na taunan din nating sinasagawa dito sa CLSU. This year ay ang 3rd International and 6th National GAD Congress. Yan, malalaman din po natin doon or makikita natin yung mga researches na related sa gender and development. And Ayan. lastly, Ayan, last ang but not the pinaka-inaabangan ng lahat, ang ang Regional Symposium on R&D Highlights. Led by Clardeck naman po yan. Ayan, so ito ay 35th na po. Ayan, Yes. 35th na Regional Symposium ng Clardeck. So, ang ating tentative date, partner, again, ay November 28 or 29. Ayan, partner. Ayan. Abangan nyo na lang po sa aming Facebook page ang aming announcement kung kailan gaganapin ang Regional Symposium. Always stay tuned, mga ka-agri. Ayan, grabe, time check is 4:55 p.m. Wow, Napakabilis. Parang pwede pa siguro tayo mag-extend pero bawal na. Kasi for sure na miss rin ni Miss Ellen ang ating Yes. mga ka-agri. Ayan. So, my last question is, sa pangkalahatan, ano ang iyong mapapayo, partner, sa ating mga manonood ngayon upang magpatuloy sa pakikinig at panonood dito sa ating programa? Ayan, tulad nga po ng sinasabi namin kanina na marami tayong natututunan sa AgriSikat. Hindi lamang sa agrikultura at aquatic and natural resources, pati na din sa mga aral na dala ng ating mga guests at namula pa sa iba't ibang institusyon dito sa Region 3. Kaya tumutok lamang po kayo tuwing Wednesday 4 to 5 p.m. dito lamang sa AgriSikat. Wow, ayan, very demure, very speaker talaga yung si Miss Ellen, si partner Ayan, syempre, Ellen. partner. Ayan. Ikaw din. Back Ayun. to you, partner. Back to you. Back to you. Ayan, and with that, partner, maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa aming episode ngayong hapon. Tiyak na uuwi muli tayong busog sa saya at bagong mga kaalaman. Muli, my name is Mark Denver Bedico. At ako naman, si Ellen Joy Brillo. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lamang sa AgriSikat. Sa Agrikultura, sikat ka! Ayan. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sa sakayo ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama, makinig, magsalo, magtibarkada. Dito sa aming radyo,
CLSU.